appreciation post para kay Miss Grand Zimbabwe na si Miss Chelsea. So nakita niyo naman siguro, no, napaka-genuine yung love and support niya kay Miss Emma bilang bagong winner ng MGI. So kitang-kita niyo, hindi siya plastic, tapos hindi niya ginagamit si Emma para mapaangat din yung sarili niya. Napaka-genuine and walang halong parang binabalak niya na masama. During the prelims interview, tinanong kasi ni Nawat si Miss Grand Zimbabwe na, if you would become a judge, who would you pick as a winner? At ang sinabi ni Miss Grand Zimbabwe ay si Philippines ang pipiliin niya. Kasi shinare niya yung mga moments na nung in-approach niya si Emma for tips, mga ganyan, hindi niya na-realize na sobrang humble. Hindi niya in-expect na approachable si Emma, tsaka si Emma ang isa sa mga dahilan kung bakit na-gain back niya yung kanyang confidence. Kaya ang taas ng tingin niya kay Emma at mas maganda or mas mataas din yung kanyang pagrespeto kay Emma. Merong isang clip na ini-interview ni Emma si Miss Grand Zimbabwe. Nasa parang resort ata sila dyan. And habang tinatanong ni Emma si Miss Grand Zimbabwe, parang tulala si Miss Zimbabwe, no? And then, kapansin-pansin din yung kanyang persona, yung character niya na sweet talaga, no? Na genuine, hindi siya plastic. Talagang mabait si Zimbabwe. And then, habang natutulala siya kay Emma, siguro naisip niya na, siguro ito yung tamang person kung saan ako magtanong ng tips. Baka pwede siyang magbigay ng tips, no? At hindi nga siya nabigo dahil binigyan nga siya ni Emma ng mga dapat niyang gawin, mga tips, mga strategy, at doon nga na-boost yung confidence niya at realize niya na, ay grabe, ang humble naman ni Emma. O, di ba? Kaya naman deserve na deserve niya ang suporta din natin para sa kanya na si Chelsea Rose Mandiza. So, correct me na lang sa pag-pronounce ko sa kanyang name. Ito nga pala yung kanyang Facebook page and kitang-kita. Picture nila ni Emma. So, parang siya talaga yung sinisimbolize niya as her mentor. So, mataas din talaga yung pagrespeto niya kay Emma with 9.8 followers. And nakalagay din dyan yung link sa kanyang Instagram account. Ito naman yung Instagram account ni Chelsea Rose. So, makikita natin na meron siyang 15.4K followers as of now and siguradong aakyat yan. Pati yung sa Facebook niya na meron siyang almost 10K and for sure aakyat yan, no? And kung makikita niyo sa basic info sa kanyang profile, she is also a model. She's also a singer. O, di ba? So, yan yung mga tidbits na interesting about her. So, ano pang hinihintay nyo? Let's also give back kung ano yung mga pinakita niya na legit and straight from the heart towards Emma. As a recap, eto nga pala yung mga naging performance ni Miss Grand Zimbabwe. So, nauna dito yung pinakita ko na sa interview wherein isa sa mga kanina diniscuss natin ay kung sino yung pipiliin niya at si Emma ang napili niya bilang winner. So, after the prelims, eto naman yung kanyang swimsuit. So, yes, sumampa din siya kasi preliminary competition. And nakita natin na unti-unti na rin na nagkakaroon ng interest ang mga African nations sa pagsabak sa beauty pageants and nagsisimula na rin silang mag-train. And then, pagdating naman sa gown, makikita rin natin na hindi rin basta-basta yung design, no? Alam natin na may mga designers din na unti-unting umuusbong sa Africa. And perhaps, kung wala talaga silang mahanap, marami namang pwedeng gustong tumulong ng mga designer para ipasuot yung designs nila sa mga kandidatang sumasali sa mga international pageants. I almost forgot, in addition sa preliminary interview na sinabi ni Chelsea na if you want a good person to your organization, choose her. So, ang tinutumbok niya ay si Emma. So, ganyan ka-sweet, ganyan ka-genuine, inuulit ko ulit. And wala talagang halong parang hidden agenda talaga yung nasa loob ng kanyang budhi sa pagpili kay Emma. Hindi katulad ng ibang candidate na strategy yung pagpili sa Pilipinas or kung sino man na mga frontrunners para mapaangat yung image nila sa pageant fans, yung mga staff, and eventually sa mga judges. Win or lose,
Sana ganito yung mga ugali ng mga contestants kapag sumasali sa mga pageant. Hindi yung after pageant ay kung ano-ano na lang ang pinopost sa social media.